Sa larangan ng modernong pakikidigma, ang ibabaw ng lupa ay hindi na ang tanging lona ng labanan. Marami ng makapangyarihang bansa ang gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar upang magtayo ng mga tinatawag na hardened and deeply buried targets. Ang mga ito ay mga pasilidad na nakabaon ng malalim sa ilalim ng makakapal na layer ng semento at natural na bato upang protektahan ang kanilang mga nuclear assets, command centers at mga pinuno mula sa anumang aerial bombardment. Ngunit sa arsenal ng US Air Force, mayroong isang sandata na sadyang idinisenyo para basagin ang ganitong uri ng depensa. Ito ang GBU-57AB Massive Ordnance Penetrator o mas kilala sa tawag na MOP. Hindi lamang ito basta bomba, ito ay isang engineering marvel na binuo upang maging pangwakas na solusyon sa mga target na dati ay tinuturing na unreachable o hindi kayang abutin ng kahit anong traditional na bomba. Ang GBU-57 ay binansagang King of Bunker Busters dahil sa walang katulad nitong bigat at kakayahan. Ito ay isang precision-guided bomb na gumagamit ng sopistikadong GPS at inertial navigation system upang matiyak na tatama ito sa eksaktong coordinate na itinakda ng mga intelligence officer. Dahil sa laki nito, hindi ito kayang dalhin ng mga ordinaryong fighter jet. Nangangailangan ito ng isang strategic heavy bomber upang mailipad at maihulog ng tama. Ang GBU-57 ay may habang umaabot ng 20.5 na talampakan at diameter na halos 31 inches. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang bigat nito na umaabot ng 30,000 pounds o 15 tonelada. 6 na beses itong mas mabigat kaysa sa mga naunang bunker buster na ginamit noong Gulf War, gaya ng GBU-28 na tumitimbang lamang ng 5,000 pounds. Ang sikreto kung bakit napakatindi ng bombang ito ay wala sa kanyang dalang explosive kundi sa mismong katawan nito. Ang shell o casing ng GBU-57 ay gawa sa isang espesyal at napakatigas na steel alloy na binuo sa ilalim ng matinding pressure. Ang disenyong ito ay ang pumipigil sa bomba na madurog o mabasag kapag ito'y ganap ng tatama sa matitigas na target at ginagamit nito ang sariling momentum at bigat upang magsilbing isang higanting chisel na bumubuta sa lupa. Pagdating sa usapin ng lalim, ang kakayahan ng MOP ay tila hindi ka panipaniwala. Ayon sa mga declassified na dokumento, ang bombang ito ay kayang bumao ng hanggang 200 feet o 60 meters sa ilalim ng lupa bago ito mag-detonate. Ang lalim na ito ay katumbas ang taas ng 120 palapag na gusali. Ibig sabihin, kahit gaano pa kalalim ang iyong taguan, may kakayahan ng MOP na abutin ang kisame ng iyong bunker. Ngayon, kung ang target naman ay napapaligiran ng reinforced concrete o sementong may bakal, kaya pa ring tumagos ng GBU-57 sa lalim na 60 feet. Ang puwersa ng impact nito ay magpapayanig ng paligid, pero ang tunay talaga na pinsala ay magmumula sa loob mismo ng istruktura. Ang teknolohiyang nagpapatakbo rito ay ang tinatawag na Smart Delayed Fuse, kung saan ang fuse na ito ay hindi mag-activate pag tama sa lupa. Sa halip, mayroon itong sensors na nakakaalam kung kailan ito tumatago sa semento at kailan ito nasa open space na ng bunker. Doon pa lamang nito pasasabugin ang 5,300 pounds na high explosive payload nito na nagdudulot ng isang shockwave na wawasak sa lahat ng kagamitan at buhay sa loob. Bakit nga ba binuo ng Amerika ang ganito kabigat na sandata? Nagsimula ang development nito noong 2004 sa ilalim ng pamamahala ng Boeing. Napagtanto ng Pentagon na ang mga bansa gaya ng Iran at North Korea ay nagsimulang magbaon ng kanilang mga pasilidad sa ilalim ng mga bundok na gawa sa granite. Dahil dito, ang kanilang mga dating bomba ay sumasabog lamang sa ibabaw, kaya kinakailangan nila ng sledgehammer na kayang bumasag sa granite. Ang mga underground facility na ito, gaya ng sa Fordo sa Iran, ay idinisenyo upang makaligtas sa mga surgical airstrike. Ang mga ito ay madalas na matatagpuan sa loob ng mga bundok upang magsilbing natural na baluti. Ang GBU-57 ang naging sagot ng Amerika upang ipakita na walang ligtas na lugar sa ilalim ng lupa para sa mga nuclear enrichment program o command centers ng mga itinuturing nilang banta. Dahil sa dambuhalang sukat ng bombang ito, ang B-2 Spirit stealth bomber ang naging pangunahing tagadala para sa bombang ito. Ang B-2 ay may kakayahang pumasok sa airspace ng kalaban nang hindi natutukoy ng radar. Kaya naman ang kombinasyon ng stealth technology at ang lakas ng MOP ay tinuturing na isa sa pinaka-deadly na tandem sa kasaysayan ng aviation. Ang bawat pagpapakawala ng GBU-57 ay ginagamitan ng matinding kalkulasyon. Ang mga piloto ay hindi lamang basta naghuhulog, gumagamit sila ng mission planning software upang malaman ang tamang anggulo ng pagbagsak. Noong mga taong 2018 at 2019, naglabas ang US Air Force ng mga footage ng test drops para sa GBU-57. Sa mga video na ito, makikita ang bomba na bumabagsak mula sa B-2 at diretsyong pumapasok sa lupa ng walang kahirap-hirap. Ang ganitong mga public display ay hindi lamang para sa testing, kundi para rin sa psychological warfare, isang babala sa mundo tungkol sa kung ano ang kaya nilang gawin. Maraming tao ang nagkakamali at iniisip na ang GBU-57 ay isang nuclear weapon dahil sa laki ng pinsala nito. Hindi ito isang nuclear weapon, ito ay isang conventional explosive. Ngunit ang epekto nito ay madalas ikumpara sa isang maliit na tactical nuke
dahil ang shockwave nito sa loob ng isang silyadong bunker ay sapat na upang madurog ang mga internal organ ng sinumang nasa loob kahit hindi sila direktang matamaan ng apoy. Ang MOP ay nagsisilbing isang malakas na strategic deterrent. Sa diplomatikong usapin, ang pagkakaroon ng ganitong sandata ay nagbibigay sa Amerika ng bentahe. Ipinapaalam nito sa mga kalaban na ang kanilang mga hidden assets ay hindi ligtas. Ito ay isang paraan upang pigilan ng isang bansa na maging agresibo dahil alam nilang ang kanilang pinakamahalagang kuta ay kayang wasakin sa isang pindot lamang ng button. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng ganitong kapangyarihan ay may katapat na napakataas na halaga. Ang development cost ng MOP ay umaabot sa mahigit $400 million at ang bawat unit nito ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Hindi ito bombang ginagamit sa pangaraw-araw na operasyon. Ito ay nakatabi lamang para sa mga special mission kung saan ang tagumpay ay nakasalalay sa pagwasak sa isang imposibleng target. Hindi tumitigil ang Amerika sa pag-improve sa bombang ito. Nagkaroon na ng 4 na major upgrades ang GBU-57 simula nang ito'y mabuo. Ang mga pinakabagong version nito ay mayroon ng mas mahusay na penetration capability laban sa matitigas na uri ng bato. Ang mga engineers ay patuloy na naghahanap ng paraan upang mas mapatindi ang digging power nito para mapanatiling ahead sa mga bagong teknolohiya ng paggawa ng bunker. Ibig sabihin, ang GBU-57 ay ang ultimate sledgehammer sa arsenal ng United States. Ito ay paalala na sa modernong panahon, ang semento at bato ay hindi na sapat na proteksyon. Ang teknolohiya ng pag-atake ay laging humahabol sa teknolohiya ng pagtatago. Ang MOP ang nagsisilbing ebidensya na ang lakas ng tao sa paggawa ng sandata ay tila walang hangganan pagdating sa usapin ng dominasyon. Ngayon ang tanong, nagaano nga ba katindi ang GBU-57? Ito ay isang simbolo ng engineering perfection at military supremacy. Habang ang ibang bansa ay nagsisikap na magtayo ng mas malalalim na kuta, ang Amerika naman ay nagsisikap na gumawa ng mas mababagsik na pangwasak. Sa huli, ang GBU-57 ay higit pa sa isang metal na puno ng explosive. Ito ay isang mensahe ng determinasyon na gaano man kalalim ang iyong taguan, gaano man kakapal ang iyong pader, at gaano man kapanganib ang iyong balak, mayroong sandatang kayang bumasag sa iyong seguridad. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?